namin iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Mga kapatid, sa gabi pong ito, tayo po ay hinihimok ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa hamon na pumili o mas piliin ang mabuti kaysa kasamaan at magpahubog at mabuhay sa kabanalan. Ang ating pong pagbasa ngayong hapong ito sa aklat ni Jeremias, sinasabi sa atin na tayo ay putik na hinuhugis at hinuhulma kung ng isang magpapalayo kung tayo po ay pupunta sa bandang Taytay, sa bandang Rizal ay may mga gawaan po doon ng palayok, paso, banga, at naroroon ang mga naguhugis na hando nang umiikot at maingat. Kapag hindi ito naging maganda, ay ito'y ibabalibag, babaguhin, at uhugisin uli ng kanyang kamay. Tayo po, mga kapatid, ay hinuhugis ng Diyos na maging kahawig niya. At dumarating ang mga pagkakataon na may pagkatabingi
may pagkawasak o hindi magindang isang paghuhugis. Kaya't may binabago po ang Diyos sa atin. May paanyaya po ang Diyos sa atin na kung tayo po ay ihuhulman niya na siya ang maging kawangis natin sa hulma ng paghuhugis. Kaya po mga kapatid, tayo pong lahat ay kailangan natin ang isang pagbabago. Ngunit kinakailangan din natin ng pangingilatis na kung paano ang paghuhubog na ito ay magaganap, binibigyan tayo ng kalayaan. Kung ito'y ating tatanggapin o tatanggihan sa dalawang kataga ng pag-aalok po ng Diyos sa atin, ang paghihimok, ang pagtanggap o kaya'y ang pagtanggi. Isang special offer po ito sa atin ng ating Panginoong may kapal na may pagbabagong dapat maganap sa atin. At mula doon sa tamang panahon, ang poong may kapal ay pipiliin ang mga tao at ilalapat ng Panginoong Diyos kung ano ang papasukin sa buhay. Papapasukin tayo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Doon sa mga taong hindi tumugon sa biyaya ng Diyos at sa biyaya ng pag-ibig, at mas pinili nila ang buhay ng mundo kaysa sa Diyos, ay mananatili na nakahiwalay mula sa Diyos. Ang ating pong ebanghelyo ngayon, sinabi po ng mahal na pong Jesus Nazareno, na kung paano tayo na mangyayari at magaganap sa katapusan ng panahon. Ang talinghaga ng tungkol sa kaharian ng langit ay matutulad sa isang lambat na hinagis sa dagat. At kung ang lambat na nakahuli ng iba't ibang isda, ang pipiliin na mas mainam at itatapon ang di mainam. Kaya nga mabuti at masama ay magkasamang, ang mabuti at ang masama ay magkasamang nabubuhay. Kaya tayo pong lahat, kung paano po tayo hahanguin mula sa dalampasigang ito, doon pinipili ang mabuti at masamang isda. Ganito rin na magaganap sa katapusan ng panahon, ang anghel ng poong may kapal, ang siyang magiging magtagabukod ng mabuti at makasalanan, ng masama at ng matuwid. Napakaikli po ng buhay, mga kapatid, dito sa mundo, kaya karapat-dapat po nating tanggapin ang alok ng Diyos sa isang pagbabagong buhay. Hindi po nagsasawa ang Diyos na kung tayo ang sa kanyang pagbuhugis po ng buhay natin at nawawala po tayo sa pagkawangis ng Diyos, inuulit muli ng Diyos ang isang paghuhugis at paghuhubog upang tayo maging kawangis niya. Sapagkat ang layunin niya, tayong lahat ay makapiling niya. Kaya tingilin po natin ang biyaya ng patuloy na pagsasanay sa kabanalan. Pagsasanay sa kabanalan ay araw-araw na pangingilatis po sa pagdesisyon ng paggawa ng kabutihan at pagkasuklam sa paggawa ng kasamaan.